Maligayang pagbabalik po, latest weather update. Pumuli tayo ngayong hapon nga po ng Martes. So ang hypnosis po natin ng latest update natin, Bagyong Hana nga po ay muli pong namataan na may lapit na po ngayon na 1,660 kilometers east of extreme northern Luzon po yan, pero sa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ang hangin niya po ay pumapalo na nga po sa 85 kilometers per hour. Alapit pa rin po yan sa sentro. At ang bugso naman po niya ngayon, pumapalo po sa 105 kilometers per hour pa northwestward po ang kilos na may bilis po na 20 kilometers per hour. Makikita niyo po mabuti sa ating pinaka-live radar, no? Ito pong green na kulay na bilog na yan. Yan po si Bagyong Hana, no? At nakita niyo naman, hindi pa nga totally nakakalabas ng Philippine Area or ng PAR. Ito nga pong si Super Typhoon Goring, palapit na o patumbok na ng direksyon pa Northern Luzon. Ito nga pong si Bagyong Hana. Sa ngayon po nakikita po natin yung hangin niya po ay nasa 85 kilometers per hour na, at posible pa pong lumakas ito sa paglipas po ng ilang mga oras. Dahil kung titingnan nyo naman, no, talagang halos dikit na siya, at konti na lang po ang bibilangin natin na oras ay malapit na siyang pumasok or maglandfall sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, makikita nyo mabuti, no? At hindi lamang po itong si Super Typhoon Goring, itong bagong bagyo na si Hana, meron pang isa na active low pressure area sa bandang silangang Mindanao, pero sa labas din ng Parian. Malayo po ito, wala naman itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero nakapokus tayo ngayon dito nga po kay Bagyong Hana, dahil itong si Bagyong Goring ay posible pong lumabas na ngayong linggo ng Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo po yung maliliit na dot na yan, yan po yung direksyon na pupuntahan ni Bagyong Goring hanggang makalabas po siya ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ngayon pa lamang po pinapaalalahanan ko po kayo mga kababayan ko, maging I'm ready po tayo sa posibilidad na mangyari. I-ready po natin ang ating mga typhoon kit. Mag-ingat po especially yung mga mabababang lugar. Kapag nagkaroon po ng patuloy na pag-uulan, posible pong magkaroon ng pagbabaha. Sa mga matataas naman po na lugar, mag-ingat din po kayo sa banta po ng landslide, dahil kapag nagkaroon ng malambot patuloy na pag-uulan, lalambot ang lupa at posible magkaroon po ng landslide. Mahirap po i-predict at malaman ang gagawin o sunod na magiging direksyon ng bagyo. Kaya dapat always tayo mangi-ready sa mga posibilidad. Patuloy ko po kayong update, and please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.